Yo! What's up? Good morning mga pre! Alright, kamusta? Kamusta na kayo, no? Kamusta na yung mga buhay-buhay niyo dyan, no? Yung mga kaguluhan ng isip, mga simptomas, mga kung ano-ano pa mga pakaramdam na yan, no? Sana lang yung mga video kong ginagawa is nakakatulong sa inyo, no? Nakapagpaginhawa sa yung dati yung hirap na hirap, dati kayong gulong-gulo ang utak, no? Gulong-gulo ang isip, no? Yun. Kasi ang tanging way dyan is yung pangunawa nyo eh. Kasi kung di nyo naiintindihan or wala kayong ano, basta lang nanonood, di nyo niintindi, no? Babalik at babalik lang din kayo. Gaya nung nagsabi sa akin na nalaman niya yung ano niya, yung pinaka-source ng problema niya is siya din, no? Kasi ganito kasi ako eh. So, pumapasok na doon yung mismong ikaw, yung attitude mo, yung dati mo na yung nakasanayan mo na ano, ayun na nga. Kasi tayong mga ano no, meron tayong mga sarili-sarili nating behavior eh na yung minsan yung hindi ka basta-basta naniniwala yung mga ganyan. Minsan naman paniwalain ka, naniniwala ka kagad, yung mga ganyan. So kailangan nating mabago 'yun. Sa paraan ng recovery kasi, yung mga alam nating yung mga pinaniniwala natin noon na akala natin nakapagpaginawa sa atin, no? Is yun pala ang nakapagpatagal, no? Kaya, yun, di ba? Ang haba kagad. So, yun. Ang topic natin ngayon is, bakit ka ba laging napapagod, no? Bakit laging pagod yung katawan mo? So, kahapon, meron akong napanood na movie, no? Yung I Kill Giants, no? Ito. Ganda yan. Para yan sa mga, ano, merong mga kinakatakutan, hallucination, parang ganun eh. Pero, hinarap niya yun, no? Yan, so, yun. Basta, pag ano, panoorin niyo yun. Ang ganda. So, special shoutout nga pala tayo kay Kuya Marvin, uh, Ate Crystal, CK, tsaka si Miel, yung Austria family ng Compton, California. So, yun. Baka naman. So, yun. Intro. So, yun na nga no, mga pre, no? Bakit ba lagi kang pagod? Bakit ba laging nanghihina? Parang matamlay, no? Wala kang kalakas-lakas, no? Lagi kang kunting bagay, kunting ano, parang pagod ka na, higa mo na lang. Yan, ganyan ako noon. So, yan. Pero nung natuklasan ko na siya, kaya pala ako nagiging ganito dahil dito, no? So, yan. Umpisa natin sa muscle tension, kapatid. Alam naman natin, no, sa mga vlog ko na noon pa, ang muscle tension is napakalaking part sa katawan natin yan. Muscle, di ba? Halos buong katawan natin may muscle eh. So, yun. Kahit nga puso natin, muscle yan eh. Nagiging physical drain ka, no? Kasi, sa tuloy-tuloy na nakakaramdam ka yan, no? Parang iniisip mo na lang na bakit ganito lagi, bakit lagi na lang may masakit sa akin, lagi na lang may ganitong pakaramdam, hindi na to nawawala sa akin, no? So yun, nagkakaroon ka na rin ng mental drain, no? Parang kapagod na, parang ganun, di ba? Pero para yon sa mga ano, wala pang alam, no, na hindi pa nila natutuklasan. Kaya nga napakalaga na maibahagi natin sa iba, no? Maibahagi natin yung mga nalalaman natin, kaya no, merong ibang tao na pilit nilang parang nilalabanan nila araw-araw, no? Pero wala silang kaalaman. Na ang inisip nila, ay baka ano lang to. Baka simpleng ano lang to. Yan, diba? Pero araw-araw tuloy-tuloy, no? Ganyan ako noon, kapatid. Nakakala ko naman, magiging ganito na lang ako lagi, ganito na lang, ano, kasi sanay na ako eh. Nasanay na ako na ganito yung pakaramdam ko eh. So, katagalan, no? Yun. Kaya sabi ko sa inyo, magsasawa rin yan sa katawan nyo eh. Basta, hinaharap nyo siya, no? Kasi nga, ang turo ni Clerix is harapin mo siya, yung gamitan mo siya ng pace, no? Pace accept, tapos, yun na, nilipas din yan. Kasi, ang atake naman kasi is, ano lang yan eh. Hindi niya kaya mag-sustain yan, maghapon talaga. Kasi, tuloy-tuloy, no? Tatakot ka, adrenaline, natatakot nyo. So, sana nagigets nyo, no? Kasi, yun ang, ano eh, tension fear, di ba? Sabi nga nila, muscle tension, tapos natatakot ka na naman, tapos mag-ano na naman yung katawan mo. Yun.
Sunod natin is naka-high alert. Alam niyo naman yan kapag yung nagwa-warning yung katawan niyo, you know. Yun. Nag-aalala ka. Yun. Kapag na-trigger na yung fight flight freeze natin, no? So, ayun ang nangyayari. Nagiging yung alarm system ng katawan natin is naka-alert talaga yan. So, kaunting bagay, konting pakiramdam is daman-dama talaga natin yan. Nagkakaroon na ng pag-aalala. No? Hindi natin may pagkumpara kung ano ba yung normal sa hindi normal. So, naiaano natin yan eh. Nagtutuloy-tuloy siya, no? Hanggang sa naging behavior na, naisama mo na siya sa ano nyo eh. Sa pang-araw-araw mong buhay na takot ka. Yun. So, yun ang nagiging pagkakamali natin, no? Pero sa totoo lang is, natitrigger lang yung fight flight freeze natin. Kaya, nakakaranas tayo ng pagod, no? Kasi, sipin nyo na lang, yung nilalabanan nyo na nilalabanan, halimbawa may gera or nakipagsuntukan ka, ganyan. Siyempre, suntukan na suntukan, siyempre, hindi pa napapagod ka, no? Ganon lang din yun. Habang nilalabanan mo siya, kakaroon ka ng kapaguran, siyempre. Hanggang sa, yung pagod na yun is, yun din yun. Yun din magkukos ng kaisipan sa'yo. Pagod ka, o niisip mo na pagod ka, o di magdadagdag na naman ng pag-aalala yun. So, iikot ka na naman sa ganong sistema, no? So, yun. Mahalaga talaga, may kaalaman ka sa nangyayari sa'yo. Yun ang the best din, kapatid, no? So, pasok na tayo dun sa science, no? Sa science na sa stress hormone, no? Yan. Kasi, stress hormone kasi yan, eh, no? Pagdating naman sa science, yan. Hypersensitive. Yan. Kumbaga, ayun, na ano ko naman na yan, eh, na-vlog ko na itong hypersensitivity, no? Ganun lang din tayo, no? Pag natitrigger, yung katawan natin, sensitize, no? Konting bagay, yung konting ano lang sa katawan, no? Konting kirot-kirot lang, natatakot na tayo, nag-iiba na yung mood natin, no? Ayun, pag nag-iba na, o di, sa patuloy na pag-aano ng katawan mo, no? Na naninigas, muscle tension, no? Yun, lalabas na si pagod doon. Yung like, feeling mo pagod ka lagi. Kasi, pag inisip mo na pagod ka, lalo kang mapapagod, no? Kasi nga, hindi mo siya alam, hindi mo siya naiintindihan kung bakit siya lumalabas, no? So, yun. Sunod natin sa hirap makatulog, no? Dalawang klase kasi. Meron namang hirap makatulog, hirap sa pagtulog, no? High alert, no? Katawan natin, no? Hirap sa pagtulog, so nakakapagod yun. Gustong-gusto mo nang matulog, di ka makatulog. Meron namang, yung pangalawa is, laging tulog. Yun. So, nandun yung, ano natin, ang pagkakaiba ng hirap matulog, siya laging tulog. No? Nakakaranas na rin naman siguro kayo nun. Gusto nyo lagi nakahiga. Gusto nyo lagi walang gagawin. Kasi nga, mas busy kayo dun sa nararamdaman nyo, no? So, wala kang choice, no? Parang, hirap ka na nga matulog sa gabi. Tapos, pag natulog ka naman, pag nakatulog ka, ayaw mo naman ng gumising, kasi uulit ka na naman eh, yun. Nagkakaroon na tayo ng pag-aalala, no? Kasi pag bumangon ako dito, ayan na naman siya, no? Parang yung iba, nawawala na ng gana, no? Nawawala na sila ng interest sa kung ano. Yun. Sunod natin naman is physical symptoms. Gaya sa mga heart rate niya, pagbilis ng tibok ng puso, hirap sa paghinga, yung lagi sila nag-struggle, no? Yung laging aligaga, natataranta, di ba? Yung ba naman di mapapagod yun. Yun. Kaya nga ito yung naitatopic ko kasi marami nagtatanong about lagi silang pagod, pati ganyan. Weakness, kung ano. Ayun kasi ang pinaka dahilan, no? So, nung nalaman ko kasi ito, mga time na nag-struggle pa ako noon, no? Nung nalaman ko siya na, kaya pala. So, yun, ang ginawa ko kasi noon, nag-exercise na ako. Nagpapawis na ako, nagbubuhat na ako noon. 3 to 4 times ako nag-exercise sa maghapon, lagi ako nagpapawis. Pero pagdating sa gabi, hirap pa rin ako matulog, no? So, lumipas yung araw na gano'n, no? Kahit matulog ako alas 9, nagigising ako ng alas 12. Minsan nagigising ako ng madaling araw, no? Tapos, yun, active na naman ako, no? Hanggang sa
napalitan ko yung routine na yun, no? Tsaka naobserbahan ko din yung katawan ko. Nakita ko na, ay, may pagbabago. Nag-iiba na kasi yung dati kong tulog na alas 12. Minsan nagising alas 12. Hindi na ako makatulog yan hanggang alas 4. Nakatulala lang ako ganyan, no? So, ganun siya. Ganun umano yung utak ko nung isip ko na ano. Kaya, pagdating ng alas 7, hinang-hina ako, no? Parang gusto ko lang din matulog ulit, no? Yun. Ganun kasi ang labas sa akin ng adrenaline. Sobra niya akong pinapagana ba. Ina-activate niya talaga yung katawan ko, no? So, yun. So, physical symptoms, no? Matagal siyang kumalma. Yun, isa pa yun, no? Hindi ko rin alam eh. Siyempre, at the end yun, pagod yung katawan ko, no? So, yun, nakakaramdam ako ng sobrang pagod talaga, ng fatigue. Yan. Tapos, sa mental din, ganun din. Sobrang bilis ng isip ko, no? Yung mga intrusive ko, marami. Mga scary thoughts, no? Lagi pa ako nag-iisip ng kung ano-ano. Yan. So, dala lang din ng anxiety ko yun. Kaya nung nalaman ko siya na, ay, kaya pala ako nagkakaganito. Nahihirapan ako ngayon dahil sa ganito nga rin, dahil sa anxiety ko, no? So, yun, nakakaubos talaga ng lakas yun. Yung ganung, kasi, patuloy ko nilalabanan yun eh. Paulit-ulit na, ayoko na, parang inaayawan ko kasi yung ganung pakiramdam. So, hindi ko pa kasi alam yung word na accept eh. Inaayawan ko yung ganung pakiramdam. Last natin is yung stress. Yung number 1 talaga nito is stress, no? Kaya nagbubunga ng pagod sa atin. Dahil sa stress na rin pinagmumulan. So, kapag nag-aalala ka, no? Nag-aalala ka sa mga bagay-bagay na nangyari sa katawan mo, no? Yan. Magdudulot naman yan ng fatigue. Yung pagod, no? Hanggat hindi mo siya naunawaan, tuloy-tuloy lang din siya, no? Iikot at iikot ka lang din dun sa cycle niya, no? Yung iba, kaya tumatagal kasi nakukulong sila doon. Stress, tapos nag-aalala ka na naman. Stress, fatigue, yan, cycle kasi yan eh. Hanggat na-stress ka, hanggat nag-aalala ka, no? Magbubunga ng stress sa'yo yan. Kaya, mas maigi, malaman natin kung nasaan talagang punot dulo niya, no? Yung pinaka-ugat ng nangyayari sa atin. Isa pa to, yung nag-iisip ka na may sakit ka na, may malala kang sakit, no? Dahil nga, lagi ka na lang pagod, lagi na lang mahina, no? Na-topic natin yung about sa hormones kasi isa rin yan sa pinagmumulan yung hormones. Kaya dapat makapagpa-check up kayo, no? Kung bakit para malaman natin kung saan nanggagaling talaga yung yung panghihina na yan. No? So, mabibigyan kayo ng gamot, mga tamang paalala galing sa doktor, no? Yan. Ano bang dapat gawin? No? Last na to, no? Siyempre, obserbahan mo muna yung nangyayari sa katawan mo. Baka naman talagang pagod ka. May ginawa ka, di ba? Nakakapagod talaga yun. Pero kung niisip mo, kung wala ka namang ginagawa, no? Nakatunga ka lang maghapon, tapos feeling mo, lambot-lambot ng katawan mo, no? Parang wala ka na talagang lakas, nakahiga ka na lang. Parang ayaw mo nang gumalaw, no? Siyempre, kailangan nating malaman natin kung ano talaga yan, no? Kasi, yung iba kasi, yung sabi nga nila noon na tinatamad ka lang, mga ganyan. Wala ka lang gana, mga ganyan. Totoo yun. Totoo naman talaga na nangyayari yun. Kasi, kahit ako, iniisip ko rin na, tamad siguro ako. Diba? Ang tamad kasi, hindi naman yan eh. Nasa paggalaw din ng tao yan. Meron kasing iba na nawawalan ng gana. So, hindi na natin alam kung paano sila nawawalan ng gana, no? Nasa sarili na nila, baka gaya dito, no? Kaya sa panonood ng video, no? Parang paano ka nga naman gaganahan manood ng video eh kung hindi ka naman interesado? Pinapanood. Kung minsan, pwede mo siyang panoorin, pero kung hindi mo naman siya naiintindihan, eh wala. Kasi nasa sayo rin yan, eh, no? Nasa paraan mo rin yan, sa kaisipan mo rin yan. Gaya dito sa pagbablog ko, no? Hindi naman lahat may nito eh. Hindi naman lahat ng tao interesado dito eh, no? Kayo lang. Kayo na nakakaintindi, alam ko. Pero, hindi lahat ng nanonood, no, naiintindihan to, no? Hindi lahat ng, kasi,
Iba, kailangan mo muna maranasan bago mo maintindihan, di ba? May mga ganyan. Pero hindi na natin ano yun, hindi na natin sakop yun, no? Basta, ang focus ko dito is ikaw, no? Ikaw na alam kong, ah, alam kong makakaintindi sa mga sinasabi ko, no? Kaya dapat, maging bukas lang tayo, no? Sa mga baguhan pa, no? Mga baguhan pa lang sa anxiety nakakaranas, no? Alam ko, alam ko, alam ko yung pakiramdam nyo na magkakaroon kayo ng interest, no? Dumaan din kasi ako sa ganyan, eh. Nagkaroon ako ng mga interest sa mga anxiety, mga panic, yan. Kinadikan ko yan, eh. Nood ako na nood, no? Kahit kakain na, hindi pa rin ako tumitigil sa panonood. Tuloy-tuloy lang. Tapusin ko lang to. Tapos sulat ako ng sulat, di ba? So, nandun yung interest ko. Interest ko na matuto, no? Gusto ko malaman siya, eh. Gusto kong, tapos yung clerics, parang binabasa ko yan, halos maghapon talaga. Kasi nakailang ulit na ako ng basa dyan, eh. Inaano ko siya, tapos pinapakinggan ko din yung mga audiobook niya, no? Meron ako dyan sa babae. Napakinggan ko talaga yan, tapos bisa sinusulat ko yung mga hindi ko matandaan. So, ganun kasi ang ng interest, no? So, yan. Diba, lumayo na tayo, no? Yan, obserbahan mo muna kapatid kasi mahirap yung talagang pagod ka sa hindi pagod, di ba? Kaya mahalaga din na may doktor tayo, no? Kaya, lang din. Kailangan nating ipasuri yan, patingin natin. Baka kung ano na yan, di ba? Baka mayroon talagang sa katawan mo, mga kulang-kulang ng mga vitamina, mga sa katawan mo, no? Yan. Acknowledge mo rin na may anxiety ka. May anxiety ka kasi kaya nangyari sa'yo yan is dahil may anxiety ka. Wala na tayong paligoy-ligoy dun. Tanggapin na natin may anxiety tayo. So, yun. Dun pala magsisimula yung mo dun. Journey mo, no? Kasi pag hanggat di mo siya tinatanggap, hanggat di mo inaano sa katawan mo na may anxiety ka, wala. Hindi. Magugulo ka kapatid. Maguguluhan ka lalo, no? Kasi hanggat di mo naiisip na itong anxiety ko, hindi naman siguro. Mga ganyan ba? Pangontra ng sarili, no? Hanggat di mo tinatanggap sa sarili mo na may anxiety ka, hindi ka makakaano ng recovery kapatid. Kasi hanggat yung ganitong nararamdaman ko, ganito, na ikukumpara mo sa ibang tao, di ba? Mahihirapan ka nun. Kasi, sa akin kasi may anxiety ako ngayon. Kasi, ang purpose ko talaga is may share naman yung ko. Kasi hindi lang naman ako. Gaya nung iniisip ko na hindi naman pala, hindi naman pala ako nag-iisa. Sabi ko, tapos tapos nakita ko yung mga video, sobrang dami, lalo sa TikTok. Daming mga, dyan eh, anxiety survivor daw, no? Mga nakakaranas, mga psychology, psychiatrist, no? Mga coach, yan. Kaya, doon ko na doon na lumaas yung yung parang confidence ko na sige. Tapos mga vlogger na Pinoy, yan. Na ganun lang pala mag-vlog yan hanggang sa umabot na ako sa ganito, no? So, yan. Last na to, yung knowledge, no? Kaalaman para sa lahat. Kaalaman para sa nangyayari sa'yo. Kaya, dapat alam natin to. Alam natin na, ito palang anxiety. Itong naramdaman ko is part ng anxiety ko. So, yun na. Doon na lalabas yung mga pinagdadaldal ko, no? Ito yung sabi ni Jim Montero, eh. Yung pala yun, di ba? So, doon na mabubuo yung parang puzzle ng kaisipan nyo, no? Yung, meron akong vlog dyan, yung mga aha moment, no? Mga papa-aha ka na lang. Bakit meron nga nagtanong sa akin, no? Sabi niya, bakit gano'n, eh? Ang dahil ko nararamdaman, pero wala naman nangyaring masama sa akin. Yun na nga yun. Yun na nga yung sinasabi ko na ikaw lang yung halos gumagawa niyan. Yung mga kaisipan mo na makamatay ka na, meron kang cancer, paano na to, paano na ganyan, bakit, di ba? Kaya mahalaga din talaga yung mo siya, alam mo yung may knowledge ka sa ganito, no? Dahil ito naman kasi hindi naman para sa lahat, eh, no? Itong pagbablog ko is hindi naman sa hindi lahat ng tao, no? Kaya ikaw na may anxiety ngayon, no? Dapat alam mo rin para if ever nagbiginhawa ka, no? May share mo naman sa ibang tao, no?
Kasi itong mga aral na to, hindi naman to sa akin eh. Hindi naman to ano eh. Kay Claire Wicks galing itong mga naituturo ko na ibabagi ko sa inyo. Kasi yun talaga ano sa akin. Bumukas ng ano ko, no. Bumukas ng kaisipan ko na, ay, ito palang ano, hindi mo natin kailangan tong ano yun masyado. Dibdibin. No? Kasi natural na response lang pala ng katawan natin yung doon ko na nalaman yun. So, wala akong dapat ipag-alala. No? Nararamdaman ko siya, okay lang. Kasi nga, nasusundan lang siya ng takot dahil hindi natin siya alam. So, yun lang. Maraming salamat mga pre, no? Nagdadrama pa eh. No? Maraming salamat sa inyong mga pakikinig, no? Sana may nag-gets kayo kahit kaunti sa ating vlog. At sana, kung ano may naranasan kong ginawa ngayon, no? Maranasan nyo na rin, no? Makabalik na kayo sa dati yung ginagawa, dati yung buhay na malaki na ang pinagbago, no? So, yun. Maraming salamat mga pre. Adios.